Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang nahimasmasa na ako, agad akong lumabas sa aking opisina. Bising-busy naman ang mga empleyado dahil medyo madami-dami ang mga customer. Napatingin ako sa entrance ng shop nang napansin ko ang pagpasok ng dalawang tao. Pareho kaming natigil nang pumasok na nakipagtitigan ako sa kanila. Sadyang napakaliit na mundo dahil unti-unti ko din palang nakakasalamuha yung mga tao na ayaw ko na sanang makita pa. Danaya? Halos hindi makapaniwalang sambit ng ginang. Sabay pasada ng tingin sa akin. Hindi siya makapaniwala na after 6 years, muli ko din pala siyang makikita. Ngayong nasa harapan ko na ang mga magulang ni Axel, na parehong malamig ang pakikitungo sa akin noon, na parang hindi ako asawa ng kanilang anak. Napaurong ako sandali nang ngumiti pa talaga sila sa akin dalawa. Isang emerald necklace naman na diamond pendant ang nagustuhan ng ina ni Axel, na si Sheila de la Cuesta. Sarili kong design ang nagustuhan niya. I didn't know, Iha, na isa ka palang jewelry designing. Hindi sinabi sa amin ni Axel. Wika ng ginang. Kasalukuyang pang inaayos yung binili niya. Magkaharap kaming nakaupo sa sofa na nasa waiting area ng shop. Ayaw kong magmukhang bastos, kaya hinarap ko sila ng maayos. At saka, mga customer sila. Matipid naman ako na pangiti. Hindi din naman alam ni Axel noon ang tungkol sa passion ko na to. Ni minsan, hindi naman nag-abala si Axel na alamin ang mga gusto ko. Yun, saktan ako. Doon siya busy. Saka ko lang nahiligan ito nung pumunta po ako sa Dubai. Mas pinili kong sabihin sa kanya, "You have an amazing talent, Iha." Ang lapad ng ngiti ng ginang. Minsan talaga, hindi ko mapigilan mapatanong kung malapit na bang magunaw ang mundo. Yung kasing mga taong hindi maganda ang trato sa akin noon, ngayon ang bait-bait na nila. Ang tinutukoy ko ay si Axel at ang mami niya. Sila lang naman dalawa na ang tingin sa akin ay isang basura na hindi sila karapat-dapat na irespeto. Naalala ko pa noong birthday ni Ma'am Sheila, kung kanino-kanino niya ibinubugaw ang kanyang anak sa mga anak ng mga amiga niya. Kahit pa nga nasa harapan niya ako at asawa ako ni Axel. Langit nga siguro ang pakiramdam na makapunta sa isang napakagarbong kaarawan, pero para akong nasa impyerno na mga panahon na iyon. Nandun ka ba sa Dubai sa loob ng 6 na taon, Iha? Ang ama naman ni Axel ang nagtanong. Wala akong tampo sa kanya, kahit malamig din ang pakikitungo niya sa akin noon. Pinapansin din naman niya ako kahit papaano. Napatango naman ako. My son is looking for you anywhere. Napakunot noon naman ako sa sinabi ni Mr. Samuel. Hinahanap talaga ako ni Axel? Mabuti na lang at sinunod ko si Alfred. Pinalitan ko ang aking pangalan. Dahil kung nakita ako ni Axel, baka katulad pa rin ako ng dati, na halos sambahin na lang siya. At baka hindi na rin ako naging ganito, na naging successful na ngayon. Oo nga, Iha. Nagkita na ba kayo? Hindi natuloy ang kasal ni... It doesn't matter. Wala na po yun sa akin. Tanggap ko na po kung ano man ang nangyari sa amin ni Axel noon. Sa katunayan po, malapit na rin po akong ikasal. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko pang magsinungaling. Siguro ayaw ko lang na pag-usapan pa namin ang tungkol sa amin ng anak nila. Ganun ba, Iha? Wika naman ni Mr. Samuel sa mababang tono. Congratulations sa inyo na magiging asawa mo. Naging formal bigla ang ekspresyon ng kanilang mukha at matipid na lang silang nakangiti. Nagawa ko pang ihatid ang mag-asawa sa pinto ng shop. Sakto nang papalapit sa amin, sa pinto nang pumasok naman si Alfred. Agad siyang lumapit sa akin. Hi, bati naman sa akin ni Alfred.
Sabay halik niya sa pisngi ko. Nanlaki sandali ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Hinapit niya ang aking baywang nang napaharap kami sa mag-asawang De La Cuesta na ngayon nakatingin sa aming dalawa. Good afternoon, Mr. and Mrs. De La Cuesta. I'm Alfred Harrison from Harrison Wine. Nakangiting bati ni Alfred sa mag-asawang De La Cuesta. I know you, iho. Your company is the most trusted wine production in the country. I know your father. We are classmates in business school back then. Wika naman ni Mr. Samuel. Malapad din ang kanyang ngiti. Siya ba ang fiancé mo, iha? Tanong sa akin naman ng ginang. Sasagot na sana ako nang naunahan naman ako ni Alfred. Yes. Gusto kong kontrahin ang sinabi naman ni Alfred, pero napaisip ako ng mabuti na ito nga ang tama. Napangiti naman ang ginang, pero parang hindi naman umabot sa mata nito. Napakaswerte mo, iho. Congratulations sa inyong dalawa. Wika naman ni Mr. Samuel De La Cuesta. Malapad pa rin ang kanyang ngiti. Oo, I know. Wika naman ni Alfred. Lihim ako napasinghap. Damas hinapit pa ni Alfred ang aking baywang, papalapit sa kanyang katawan. Saka siya nakangiting napatingin sa akin. I am so lucky. Pinilit ko na lang nang umiti sa sinabi naman ni Alfred. Bakit na parito ang mga yon? Ginugulo ka ba tulad ng anak nila? Tanong na wika naman ni Alfred nang makapasok na kami sa loob ng aking opisina. Napaupo siya sa isang upuan na nasa harapan ng mesa. Nakatayo lang ako sa gilid ng swivel chair ko habang binubuklat ang portfolio ng mga bago kong design. No, nagkataon lang na naisipan nilang bumili ng alahas. Wika ko at napatingin ako sa kanya sandali. Napansin ko naman na nilalaro ng kamay niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa ko. Pa-alas 4 naman siya nakaupo roon. I'm sorry sa ginawa ko kanina. Papasok pa lang ako dito na nakita ko na kausap mo ang dalawang yon. At medyo seryoso ang pinag-uusapan ninyo. So akala ko, ginugulo ka rin ng mga yon. Sadya pa namang masama ang ugali ng kanyang ama. Mapanakit rin ng babae tulad ni Axel. At yung ina niya, mata pobre. Napatitig naman ako kay Alfred dahil sa kanyang sinabi. Para kasing puno na pagkasuklam ang kanyang tinig. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya binaliwala ko na lang ang kanyang sinabi. Binaba ko sa mesa ang hawak kong portfolio. Walang problema sa akin. Ikaw ang inaalala ko. Paano ka magkakaroon ng girlfriend kung ipinagkakalat mo na fiancé kita? Natatawa kong tanong naman sa kanya. Hindi naman ako naghahanap. Seryoso niyang sabi. Nahanap ko na sana kaya lang ayaw naman sa akin. Dagdag niya sa mahinang boses. Umupo naman ako sa swivel chair. Inago ko mula sa kanya ang ballpen ko. Saka ko hinawakan ang kanyang kamay. Makakahanap ka rin ng masigits pa sa akin. Hindi na siya nagkomento pa. Pero nanatiling magkahawak ang kamay namin sa ibabaw na mesa. Napabitaw lang kami nang bumukas ang pintuan ng opisina. Biglang sumama naman ang hilatsa ng mukha ni Alfred nang makita ang dumiretso sa aming dalawa. Tulad niya, masama din itong nakatingin sa kanya. Nagsukatan ng titig ang dalawang lalaki. Napakalma ako sa aking sarili. Nandito na naman siya. Hindi ba talaga niya ako bibigyan ng katahimikan kahit isang araw lang? Sabay kaming napatayo naman ni Alfred. Mr. De La Cuesta, alam mo bang nakakaistorbo ka? Hindi ka bang marunong kumatok? Mapang-uyam na sambit naman ni Alfred. You can leave now, Mr. Harrison. May pag-uusapan kami ni Danaya. Seryosong pagkakasabi naman ni Axel. Aba, bastos ka. Galit na sabi naman ni Alfred. Alfred, pigil ko naman kay Alfred. Mukhang gusto na kasi niyang sugurin si Axel. Ayaw ko ng gulo. Inis akong napaharap kay Axel. What do you want? At nandito ka na naman. Hindi ba nasabi sa'yo ni Mama Lucy? You have to endorse your new design to me. Napakunot noon naman ako sa kanyang sinabi. At bakit niya gagawin yan, Mr. De La Cuesta? None of your business. Walang sabi-sabi na pumasok sa loob si Axel. Inilagay niya ang kanyang dalang attache case sa ibabaw na mesa ko. He is now in business attire. Miss Anderson,
Pwede mo nang palayasin ang bisita mo. Time is gold and he just wasting our time. Napatingin naman ako kay Alfred. Banas na ang mukha niya. I'll be back. Susunduin kita mamaya. I know you left your car. Si Alfred na ang hinarap ako. Yap, he left her car at home. She doesn't need anyway. Kasama naman niya ako. Wika naman ni Axel. Inis ako na pabaling ng tingin kay Axel. Seryoso lang ang mukha niya. At hindi mo siya kailangang sunduin. Ako na ang maghahatid sa kanya. Naiwan ko kasi ang relo ko sa kwarto niya. Shit, Axel. Ano bang gusto niyang palabasin? Naibalik muli ang aking paningin kay Alfred. Nagtatanong ang kanyang mga mata sa akin. We will talk later. Tangi kong nasabi sa kanya. Okay, susunduin kita. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Parang hindi ako makahinga pagkasama ko ang dalawang lalaki sa iisang lugar. Muling nagsukatan ng titig ang dalawang lalaki bago lumabas si Alfred. Napalanghap muna ako ng hangin sa kakutuluyang hinarap ang hambog na si Axel. Have a seat, Mr. De La Cuesta. Inilahad ko ang upuan sa harapan ng mesa ko. Formal ang ekspresyon ng mukha ko. Umupo din naman siya. Titig na titig siya sa akin at bahagya na akong naiilang sa kanya. I don't like the idea that Alfred is claiming you, that he is your fiancé, especially sa harapan ng mga magulang ko. May pakpak talaga ang chismis. Updated pala siya. Siguro ang mami niya ang nagsabi sa kanya. Napataas naman ang kilay ko. Nakuha ko, Mr. De La Cuesta. Nandito ka dahil pag-uusapan natin ang bagong design. Hindi para maging monkey business. Sarkastikong sabi ko naman sa kanya. Of course, and yes. Hindi lang ako isang simpleng investor. Para na rin kaming business partners ni Mama Lucy. Ngumiti naman siya. Purma lang akong mukha sa kanya. Hindi ko siya pwedeng awayin at insultuhin ngayon dahil business naman ang sadya niya at hindi ang inisin na naman ako. Kinuha ko naman ang folder ko sa mesa ko at ibinigay ko sa kanya. Ito yung mga design. Nandyan na rin yung mga design na bago. Binuklat-buklat naman niya ito. Mukhang pinag-aaralan naman niyang mabuti. I need a details plan. Yung mga gagamiting materyales, yung estimated cost, at kung ano pa. Walang problema. Ibinigay ko sa kanyang isang folder. Binuklat niya ito. Seryoso naman din siyang pinag-aaralan. Ilang minuto na namayani sa aming dalawa ang katahimikan. Mukhang seryosong-seryoso siya sa kanyang ginagawa. Muli niyang sinara ang folder at saka nakangiting humarap. Amazing! Na-impress mo ako. Tumayo siya at tumapit siya sa akin. Napatayo na rin ako. Inilahad niya ang kanyang kamay. At dahil negosyo naman itong sadya niya, kaya formal kong tinanggap ang pakikipagkamay niya. Pero nagulat ako nang hinila niya ako. Muntikan na tuloy bumangga ang aking mukha sa kanyang malapad na dibdib. Ano ba? Bulyaw ko naman sa kanya. Agad niyang iniyakap ang kanyang braso sa aking baywang. Tapos na tayong pag-usapan ang tungkol sa business. Now, monkey business naman ang pag-usapan natin. Pero seryoso to. Ayaw kong ipagkalat ng Alfred na yon na fiancé ka niya. Dahil hindi naman yun totoo. At kahit totoo man, inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga, saka siya bumulong. Hindi naman kayo pwedeng ikasal. Nakangiti siyang ibinalik ang mukha sa harapan ko. Kinalabutan ako sa kanyang ginawa, pero hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Nakapokus lang naman ako sa kanyang sinabi. Talaga, Mr. De La Cuesta? Paano ka naman nakakasiguro na hindi ko nga fiancé si Alfred? At bakit hindi kami pwedeng ikasal? Sa pagkakaalala ko kasi, single ako at walang asawa. Ngumising wika ako sa kanya. Talaga? Single? Nakatawa niyang sambit, kaya mas lalo akong nainis sa kanya. Bitiwan mo nga ako, dahil nandidira ako sa'yo. Tinampal ko ang braso niya na nakapulupot sa akin, pero mas hinigpitan lang niya ang pagkakayakap niya. Rumihistro namang inis sa mukha ko. Nandidiri pala ha?
Hindi ko napaghandaan ang sinunod niyang gagawin. Kinabig niya ako sabay sandal sa akin sa dingding ng opisina. Iniharang niya ang kanyang mga kamay sa magkabila kong gilid. Sobra niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Bitiwan mo nga ako. Sadyang, hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang pabigla niyang siniil ng halik ang mga labi ko. Sinubukan ko siyang itulak pero para siyang pader na hindi ko kayang matinag. Ayaw kong magpadala sa kanyang halik. Itinuon ko ang aking sarili sa malaking galit ko sa kanya at ipinasok ko sa aking isipan na hindi ko na siya mahal. Pero tila nagka-amnesia na naman ang aking isip at hindi nito naalala ang galit ko sa kanya. Tila mas nagpadala pa ito sa katotohanan na nasasabik pala ako sa kanyang masarap na halik. Ang tamis ng kanyang labi na tila gamot sa lahat ng pagdaramdam ng puso ko. Ang kanyang haplos at halik na hindi man lang ako na kayang isipin habang ginagawa niya ito sa akin ay buong puso ko pa rin tinutugon sapagkat mahal na mahal ko siya. Ini-imagine ko na lang na ako si Wilma habang magkaisa ang aming mga katawan dahil alam kong si Wilma ang gusto niya. Katunayan nga niyan ay pangalan ng aking kaibigan ang kanyang sinasambit habang inaangkin niya ang aking katawan. Sa sandaling masarap na pasakit na yon ay tila langit naman dahil langit para sa akin ang kanyang bisig. Sa isiping ito, hindi ko mapigilan na mapatulo ang luha ko. Ayaw ko sa kanyang halik dahil ayaw ko nang maalala ang lahat. Napatigil naman siya sa paghalik. Danaya, tila naman siya nahabag habang nakatingin sa mga luha ko. Umalis ka na, Axel. Please, umalis ka na. At huwag ka na magpapakita pa sa akin. Kung maaari lang, huwag mong sirain muli ang aking buhay. Kinasusuklaman kita, Axel. Ramdam ko. Alam kong mahal niya pa rin ako. Pero, bakit niya ako laging itinutulak papalayo? Tila sarili ko lang ang aking kinakausap. Masakit pala yung para kang pagkain na pilit isinusuka. Kahit masarap ka naman. Dahil bawal kang kainin. Matalinghaga ko pang dagdag. Ngayon, alam mo na ang ganong pakiramdam. Yung masarap kang pagkain, pero itinatanggi ka pa rin. Kahit sarap naman yung kumakain sa'yo. Napatingin ako sa lalaki na nasa aking harapan. Ngayon ko lang naalala na kaharap ko pala ngayon ang gago kong kaibigan na si Mike. Kunot noo akong nakatingin sa kanya. Nalilito ako sa nais niyang sabihin. Hindi ba? Yun naman ang ginawa mo sa kanya noon. Kahit sarap na sarap ka, pero pilit mo pa rin itinatanggi. Alam mo, tama lang talaga na lumuhod ka sa kanyang harapan. Napaisip naman ako, kung gagawin ko ba iyon, babalik ba sa akin si Danaya? That's my last option. Wika ako naman kay Mike. That's your last option and probably the most effective. At mas maganda kung sa tamtags ka nakaluhod. Tawagan mo ako pag gagawin mo na yan, ha? Para may taga-suporta ka, malay mo, makakatulong ako para mapatawad ka ni Danaya. Natatawang wika naman ni Mike. Gago ka talaga. Naiirat akong sambit. Sabay bato sa kanya ng ballpen na hawak ko. Malas at nakaiwas ang gunggong. Tawang-tawa pa rin ito. Akala ko ba nandito siya ngayon sa opisina ko para pag-usapan namin dalawa ang tungkol sa isang negosyo kung saan mag-partner kaming dalawa. Nandito pala siya para pagtawanan lang naman ako sa pinoproblema ko. Bakit pa kasi walang epekto kay Danaya ang lahat ng papapakyut ko sa kanya? Okay, proven talaga. Sadyang hindi ako cute. Dahil ubod ako ng gwapo. At naging mas gwapo ako ngayon. Hindi ba yun napansin ni Danaya? Napatitig naman ako kay Mike. Gwapo itong kaibigan ko sa totoo lang. Marami itong pinaiyak na babae noong college days namin. Pero hindi naman sa pagmamayabang. Sa tingin ko mas gwapo ako kaysa sa kanya. Kay Alfred kaya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kunot noon na tanong sa akin ni Mike. Sa tingin mo, sino mas gwapo sa inyong dalawa ni Alfred? Shit bro, bakit nasali na naman ang Harrison na yun sa usapan natin? Masyado kang bitter doon ha. Gago, sagutin mo lang ang tanong ko. Naiinis kong wika sa kanya.
Sinabihan pa ba naman akong bitter sa lalaking yon? Sasapakin ko talaga to. Ewan ko kung anong pumapasok sa isip mo, bro. Pero sasagutin pa rin kita. Mahal ko ang sarili ko, bro. Kaya mas gwapo ako doon. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ibig sabihin, mas gwapo ako kaysa kay Alfred. Lihim akong napamura. Nakakabaliw talaga ang pag-ibig. Kung ano-ano na lang naiisip ko. Sa tingin ko, malapit na akong tuluyang mabaliw. Alam mo, payong kaibigan lang, bro. Alam kong nababaliw ka na sa kakaisip kung papaano makukuha ulit si Danaya. Sa laki ba naman ang kasalanan mo, talagang mahihirapan ka. Idagdag mo pa yung ugali mo, conceited and arrogant. Simulan mo kasi sa pagpapaliwanag sa kanya. Napatitig naman ako sa kanya dahil minsan lang naman siyang seryoso kaya lulubos-lubusin ko na. Sabihin mo kay Danaya, Danaya, mahal na kita. Simula nung 12 pa lang ako. Torpe lang ako, kaya hindi kita naligawan. I'm just getting close to Wilma, to get close to you. Pero bigla mong naging boyfriend si Alfred na yon, kaya niligawan ko na rin si Wilma. Nung naging mag-asawa na tayo, gago lang ako at uto-uto, pero patay na patay talaga ako sa'yo. Magpahanggang sa ngayon. Well, tama naman ang kaibigan ko. Kung sana ganun kadaling gawin ang sinabi niya. Kahit anong sasabihin ko kay Danaya, hindi na siya makikinig sa akin ngayon at madalas niya akong sinusumbatan. Kung bibigyan lang sana ako ng pagkakataon ni Danaya para magpaliwanag. And you have to explain her about Janela. Huwag mong hintayin na sila ang una magkita na dalawa. Maliit lang itong mundo, bro. Tila may bumara naman sa aking lalamunan dahil sa sinabi ni Mike. Gusto ko muna na magkaayos kaming dalawa ni Danaya bago ko ipaliwanag sa kanya ang tungkol kay Janela. Sabay kaming napatingin ni Mike sa pintuan ng bumukas iyon. Mr. De La Cuesta, may mga dokumento kayong dumating galing kay Mr. Harold Moltejo. Tinanggap ko naman ang ibinigay ng sekretarya. Inilagay ko ang dokumento sa closet. Mamaya ko na ito babasahin dahil kailangan ko palang pumunta ngayon sa mansyon ng aking pamilya. Isang napakahalagang araw ngayon sa buhay namin ng mga De La Cuesta. Sino naman ang pinaiimbestigahan mo ngayon kay Harold? Napangiti siya. Lagot sa kanya ang mga pinaiimbestigahan niya. Yung kambal na pinagtitirpan ako. Gago, pati bata pinapatulan mo ngayon? Anong gagawin mo? Sisingilin mo ang daddy nila na Alfred ang pangalan? Napangiti naman siya. Pag-iisipan muna niya ang gagawin sa mga batang yon. Sa ngayon, sa ibang bagay muna siya magpo-focus. Dumaan ako sa paaralan ngayon ni Janela. Napagpasyahan ko na sunduin ang aking anak. Naglalakad ako sa hallway ng St. Anthony Academy. Papunta ako sa classroom ni Janela. Nagpalingalinga ako sa paligid. Nakalimutan ko kasi ang classroom ni Janela. Hindi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Kaya, "Hey mister, bulag ka ba?" Maangas na tanong sa akin ng isang batang lalaki. Napatingin naman ako sa kanya. Nakayuko siya at pinapagpag niya ang kanyang suot na uniforme. Mukhang katatayo lang niya. "I'm sorry." "Ikaw? Sinaktan mo ang kakambal ko?" Ani ng isang batang lalaki na nakalapit lang. Sa kaniya binayo ako ng suntok. At dahil maliit nga siya, kaya umabot lang ang suntok niya sa aking bewang. "Stop it!" Naiinis na ako. Kaya nga, hindi ako mahilig sa bata dahil masyadong maikli ang pasensya ko sa mga ito. Hinawakan ko ang isang pulsuhan ng batang sumuntok sa akin. "Bitiwan mo ang kapatid ko!" Sinugod din ako ng isa. Umilag-ilag ako. Ngayon pareho ko nang nahawakan ang pulsuhan ng dalawang malditong bata. Napayuko ako sa kanila. Nakatingala naman sila sa akin. Sabog ang kanilang kilay at parehong busangot ang kanilang mukha. Napakunot ang aking noo. Para kasing may kamukha ang dalawang bata. Parang may hawig sila kay Simon. Napayuko naman ako. Hawig sila kay Simon dahil kamukha ko sila.